Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ito po ang kawal ng demokrasya. Bumabati po sa inyong lahat ng isang mapagpalayang araw. Ngayon po ay ika-17 ng Enero 2026. At bagamat ngayon po ay linggo, tayo po ay nagbibigay ng isang special report sapagkat dramatic masyado mahalaga ang mga nangyayari po sa iba't ibang lugar sa mundo po natin. Sa ngayon, nagigirian na po ang bansang Iran at ang Amerika. Ang Amerika po ay nagiging masyado mapusok at ito ay pinakita nila noong panahon po na nilusog nila ang Venezuela, trinidor, patraidor na kinuha yung kanilang Pangulo sapagkat ang kanilang Pangulo ay parang kumikiling sa Russia, parang kumikiling sa China sa pamamagitan po ng pagbibenta ng mga langis na masyado pong marami sa Venezuela. Sa mga tuwid, ang interest po ng Amerika ay para sa mga Amerikano at mga Amerikano ang interest po ay langis. Bagamat sa Amerika, marami po silang langis sa Texas, hindi po nila yung gustong ubusin agad. Gusto nila maubos muna lahat ng langis sa iba't ibang lugar ng mundo bago po maubos ang sa Amerika. Ano po ang relevance nito sa atin o ano po ang kahalagahan? Sa ating pong tingin, bilang isang veteranong journalist, ang taong ito, 2026, ay pinakamahalagang taon para sa ating pong bansang Pilipinas. Naharap po tayo sa pagsubok ng 2028 at sa ngayon, sa totoo po yung mga sinasabi ng mga DDS, mga sirang ulo ng mga Pilipino na maka-Duterte pa hanggang ngayon. Abay, totoo po ang kanilang sinasabi, talaga mas marami pong buwang, maraming bobo, marami pong tanga na Pilipino kaysa sa matitino. Kaya nga po, bihirang mga senador na matitino na nandiyan naman sila Sir Jokno, nandiyan sila Laila de Lima, pero pag kanila pong tinitignan mga survey, hindi po sila mananalo bilang senador. Kaya po nag-party list na lamang si de Lima at congressman na lamang at nag-party list din si Sir Jokno. Sa ganitong paraan, yung mga naipon ng matitinong mga Pilipino na miyembro ng Akbayan Group o mamamayang liberal, mga matitino po yan. At sila po ang naglagay ng kanilang congresswoman at congressman dyan po sa Kongreso. Ngayon, kung ating pong pagbabatayan ay katangahan ng mga Pilipino, talaga po naman mas maraming tanga na Pilipino, mas maraming mangmang kaysa sa may utak. Abay, pipiliin talaga nila si Sara Duterte sapagkat si Sara Duterte kayang-kaya ang kanilang kamangmangan na pagsamantalahan na po ang kanilang kamangmangan. Ipinakita nila na pag mayroon kang pera at mayroong mga trolls na kukontrol ang utak ng mga tanga at mga bobong Pilipino. Mas marami po yan kaysa sa matino. I offer no apologies. Hindi po ako mag-apologize dahil sa aking tinura na yan. Di sana kung matitino po tayo mga Pilipino, di wala tayo sanang Robin Padilla, wala tayong Jingo Estrada, Ramon Revilla, Lito Lapid na mga senador. Nandiyan ang mga Mendoza, nandiyan ang mga Espiritu, nandiyan ang mga Sher Jokno, nandiyan ang mga matitino na mga kandidatong senador. Abay, kangkungan po sila pagdating ng halalan. Bakit? Sapagkat kontrolado ng China ang karamihan ng utak ng mga Pilipino. Pag ang Pilipino minamanok, pareho ni Duterte, kahit na anong gawing krimen ni Duterte, abay mga Pilipino, pumapalakpak pa rin hanggang ngayon
kay Duterte. Meron pa nagsasabing bring him home. Ibalik daw, ibalik. Eh, ibalik ninyo, kahit na nakagarapon yan, ibalik ninyo si Duterte. At yung kanyang mga reporters dito naghihintay, pero yung iba, umaalagwa na, bumabaliktad na sa kanila. Pareho ni Bato de la Rosa, o pareho po ni De La Rosa, pareho po ni Bongo. Ngayon, ito po pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay yung wala na sa rules yung punlabanan ng politika natin. Padumihan na, pababuyan na, nandiyan ang mga trolls, nandiyan ang mga maharlika, nandiyan ang mga banat bay, na bakit pinapakinggan pa ninyo yung mga kabulukan na yan, na nagpapakalat, naglalaso ng utak ng mga Pilipino. Abay, tayo mga Pilipino mismo ang sumisira sa ating bansa. Kaya nga po, hindi tayo nagtataka, o labis tayo nagtataka kasi sobra naman, na meron tayong Amy Marcos na mas masahol pa ang kanyang paninira sa kanyang kapatid kaysa paninira ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Opo, ito po isang uri ng kababuyan, ito isang uri ng kababalaghan na hindi po natin maintindihan. Kapwa Ilocano, isang tatay, isang pamilya lumaki bilang mga malalapit na mga anak ni Marcos. Nung lumaki na, naging mga politiko, abay kinalimutan na nila si matandang Marcos. Bagamat ako po ay naging masidhing kritiko ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr., abay bilang journalist, tinitignan po natin. Humihiwalay yung ating pong pagka-journalist at pagka-partisan, ika nga. Tinitignan ko, hindi na yung aking karanasan malungkot sa ilalim ng martial law na sa pamamahala ni Enrile, ni Fabian Ber, General Ramos, kundi ang aking paniniwala bilang isang Pilipino na kinakailangan po natin backupan o bigyan ng lakas o mag-rally o sumuporta sa ating pong Pangulo sa panahon na tayo ay sinasakmal ng China. Yan po ang aking kadahilanan kung bakit nung may nagtanong po sa akin isang kaibigan, isang koronel, ang sabi niya, mukhang kinalimutan mo na ang laban natin sa peking presidente si Marcos. Alam po ninyo, abay hanggang ngayon mahiwaga yung pagkakahalal ni Bongbong Marcos sapagkat imposible po yung ginawa ng COMELEC at ayaw naman ng Korte Suprema na ating panagutin ang COMELEC sa kanilang ginawang kababalaghan sa halalan 2022. Abay, napaka-unprofessional po itong commissioner natin. Kala ninyo, abogado rin siya ni Escudero. Siya nag-file ng Certificate of Candidacy ni Escudero. Pagkatapos, nagrereklamo ang ilang civil society group laban kay Escudero sa kanyang ginawang pagtanggap ng 30 million sa isang kontratista ng flood control project na hindi naman ginawa sa Sorsogon. Tumanggap po siya ng 30 million pesos. Okay, nangako po ang ombudsman na makukulong yung mga senador na yan. Revilla, Villanueva, Estrada, Escudero, bago magpasko. Naintindihan po natin kung bakit hindi agad-agad yan sapagkat marami rin pong corrupt na mga piskal, marami rin corrupt na mga mga ombudsman. Ang ating pong judiciary ay hindi po talaga nag-work according to its mandate to dispense with justice. Hindi po nila nagagampanan
yung kanilang trabaho. Ngunit pinagpapatuloy pa rin ng Marcos ang kanilang pag-iimbestiga dyan po sa flood control scam na yan, na siya rin po ang nag-expose, si Marcos mismo nag-expose po dyan. Kaya po hindi ako naniniwala sa paninira ng kanyang kapatid na bangag daw di umano si BBM at according to sa kanilang mga vlogger, Paul Boronic at bangag at yan ay adik. Mga kaibigan, maaring meron silang pinaghuhugutan yan. Pero meron din ako pinaghuhugutan sa akin pong pagiging tagapamasid ng political events sa ating bansa. Mas matino pa rin ang bangag na Marcos kaysa isang Sara Duterte na nagmamalinis pagdating sa droga, bagamat ang pamilya nila, siya mismo ay tumatanggap, nagkakamkam ng mga salapi galing sa drug lords, mga kaibigan. Yung pangungusap ni BBM na hindi niya isusuko ang kahit na 1 inch square ng teritoryo ng Pilipinas sa China ay sapat na dahilan upang siya ay aking pong suportahan. Sapagkat sinakbang na po tayo ng China sa kasalanan ni Duterte. Napakalaking krimen po yan at wala pong kapatawaran yan. Yung sabihin niyang mabuti pa maging probinsya na lamang tayo ng China, hindi ko na po mapapatawad dyan. Sorry mga DDS na tanga. Sorry mga DDS na traidor. Sorry mga congressman na makapili na kumakampi pa rin kay Duterte hanggang ngayon. Sorry sapagkat kasumpa-sumpa kayo, sinusumpa ko kayo, gusto kong tagpasin ang mga liig ninyo. So mga kaibigan, etong si Amy Marcos, mukhang masira ang ulo nito. Siya mukhang bangag kung nagsasalita laban sa kanyang sariling kapatid. Kuminsan, tayong mga pamilya, kahit na may pagkakamali kung minsan ang ating miyembro ng pamilya, abay pinagtatanggol po natin, pinagtatakpan pa natin. Kahit na siya, halimbawa, may nasaktan tao, hahanapin siya sa bahay natin, magsisinungaling tayo, bagamat hindi natin ugali magsinungaling, alang-alang sa ating pagmamahal, sa ating pamilya, pag hinahanap ang isa nating kapatid ng kaaway, tungkulin natin magsinungaling. Sapagkat yan po ang buod ng pamilya. Yan po ang palisukat ng isang leader na kung ang kanyang pamilya ay hindi niya masusuportahan, paano niya susuportahan ang kanyang bansa? Paano niya ito papangatawanan? Kaya nga po, itong si Amy Marcos, ito nagbumukhang bangag sapagkat mas masahol pa siyang manira kay BBM kaysa paninira ng Locarit na vice-presidente na binoto ng mga tanga at ng China. Ang pangalan ay Sara Duterte. Mas masahol pa si Amy Marcos kaysa kay Sara Duterte sa pagsira kay BBM. At kapwa po ito sumuporta sa kanila noong araw sa kanilang unity team. Bakit po humiwalay? Sapagkat yan po talaga ang plano. Ang plano ay impeach o kaya pabagsakin si Bongbong Marcos sapagkat ang tingin nila madali makorap yan. Pero may sikreto po ako alam. Mahirap makorap si Bongbong Marcos sapagkat sa akin pong suspetsya ko pala, hinala, narilis na ang ilang bahagi ng kanilang bilyones. Kaya mahirap na pong bilhin, mahirap na pong suhulan yan ng mga insik, komunistang insik, mga kaibigan. Kaya po, itong 2026, pinakala maging mapagmatsyag po tayo. Kaya po pinagtitibay ko itong kawal ng demokrasya. Sumapi po kayo, mag-subscribe kayo. Ginagawa na po namin foundation ito.
At tulad po ng mga ginagawa ng iba, nagtitext na po sila sa akin. Mag-text po kayo, sabi lamang ninyo, I am a subscriber. Ilagay po ninyo pangalan ninyo, address ninyo para pagpapadala ko sa inyo ng inyong certificate of membership at saka ID po ninyo bilang kawal ng demokrasya. Kumbaga sa katipunan ni Andres Bonifacio, kayo po ay kawal ng demokrasya, nakakampi kayo ni Waldy Carbonell. Muli ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!